kakaibang kabaong ang pinagawa sa kanya dahil hindi na nga maihiga yung kanyang katawan. Tama po ang inyong narinig dahil isa po itong kabaong. Sino nga ba siya at bakit hindi na maihiga yung kanyang katawan? Siya po si Servant of God Luisa Picareta. Isa po siyang mystic at sa loob ng 64 consecutive years na natili siya sa ganyang posisyon. Yung parang nakaupo lang siya sa kanyang bed. Ang kanyang buhay nga ay binabalot ng iba't ibang mga extraordinary phenomenon. Tulad na lamang araw-araw, tuwing umaga, para siyang bato, hindi maigalaw, hindi mo ma-move, hindi mo mabuhat-buhat, hanggat hindi siya binibless or binibindisyonan ng isang pari. At kapag siya ay nabindisyonan ng pari, doon pa lamang bumabalik yung kanyang malay. At doon na rin nga sa kanyang kwarto idinaraos yung misa. Sinasabi nga na nabubuhay lang siya dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil ano man ang kanyang kainin ay kanya rin namang sinusuka. Yung tipong isang beses ka na lang kumakain everyday pero sinusuka mo pa. Kaya nga sinasabing tanging kalooban ng Diyos na lamang ang bumubuhay sa kanya. Nakatanggap rin nga siya ng mga vision at marami rin siyang naitala or naisulat tungkol sa mga ito. At ang ilan sa mga ito ay nasuri at binigyang nihilobstat ni San Hannibal Maria de Francia. Sinasabi nga na meron ding stigmata itong si Luisa Picareta pero kanyang hiniling sa Panginoon to make it invisible. Meron mga pilgrims na taga doon sa lugar ni Luisa Picareta ang pumupunta sa San Giovanni Rotondo para humingi ng panalangin kay Santo Padre Pio. At kapag tinatanong sila ni Santo Padre Pio, mga taga-san kayo? At kapag binanggit nila yung lugar, alam kasi ni Padre Pio kung taga saan si Luisa. Sabi niya, oh, anong ginagawa nyo dito? Meron naman kayong Luisa. At rin-recommend nga ni Santo Padre Pio na pumunta rin sila doon kay Luisa para humingi ng panalangin. At sinasabi nga prophesize ni Santo Padre Pio na makikilala sa buong mundo itong si Luisa Picareta. Siguro dahil sa tagal ng panahon na lagi na lang siyang nakaupo at hindi siya humihiga, nagkaroon na ng problem sa kanyang likuran. Kaya naman nung namatay siya, hindi na siya maihiga. Kaya naisipan nilang gawan siya ng kakaibang kabao. Para siyang letter P na nakahiga. And super dami rin nga nakipaglibing nung namatay si Luisa Picareta. At alam nyo ba, yung mga sinulat niya, minsan na ring naban, ipinagbawal ng simbahan. Nagkaroon pa nga ng issue last year kung saan sinasabi nila na hindi na ipagpapatuloy yung cause for canonization ni Luisa Picareta dahil may issue daw kesyo doon sa kanyang mga naisulat. Pero ito binigyang linaw ng Vatican at sinabing hindi naman talaga pinapahinto or pinagbabawalan or tinitigil yung kanyang cause. Sadya lang, nakapost lang siya kasi pinag-aaralan lahat ng kanyang mga naisulat. Dami niya rin kasi mga sinulat base sa kanyang mga vision. So siguro hanggang dito na lang muna, Chinkas in Faith. Kung gusto niyo pang malaman o mas makilala si Luisa Picareta, just leave a comment. Hanggang dito na lang muna, Chinkas in Faith. Ito po ang inyong Hermano. Nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.